Kasabay na kanya naging pagboto para sa 2025 midterm elections, inihayag ni Vice President Sara Duterte na nakikitaan niya ng potensyal ang kanyang kapatid na si Veronica Kitty Duterte upang maging isang lingkod bayan. Maagang dumating si Vice President Sara Duterte sa kanyang political precinct sa araw ng halalan, kasabay ng pagdagsa ng mga botante mula sa iba't ibang bahagi ng Davao City. Mahigpit ang seguridad sa paligid sa pangunguna ng mga tauhan ng Commission on Elections, poll watchers at mga tagapagpatupad ng batas upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng botohan. Pagdating niya ay dumiretso agad si VP Sara sa kanyang voting precinct at may mga nakasabayan pa siyang bumoto. Sa kabila ng dagsa ng mga tao, maayos na naging daloy ng pagboto at sinigurong nasunod ang tamang proseso ng eleksyon. Matapos bumoto, nagbigay ng panayam si VP Sara kung saan sinagot niya ang ilang mga katanungan mula sa media, kabilang ng patungkol sa kanyang kapatid na si Kitty Duterte. Ibinahagi niya ang paniniwalang may potensyal itong sumunod sa kanilang yapak sa public service. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya eh. Pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my fate. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga magdoktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad diretso na ito yung likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. I was always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yon sa kanya. So, masaya ako for her because that is one challenge na hindi na niya kailangan pagdaanan. Yung pagtanggap, acceptance sa kung ano man yung calling mo. Dagdag pa ni VP Sara, ramdam niya na ang bansa ay nasa tinatawag niyang dark times, kaya't kinakailangan na may manindigan upang mailahad ang katotohanan na hindi na nagagawa ng administrasyon ang nararapat para sa bayan. Because these are dark times. These are dark times for the country. Hindi talaga nakakatuwa yung nangyayari sa bayan natin. We would expect na kung merong continuity, ibig sabihin merong continuity ng big build. Merong continuity ng build projects, but apparently we don't see that at all. As an example na lang, wag na tayong lumayo. Meron tayong big ticket projects sa Davao City, di ba? Tulad ng
high priority bus system that is going nowhere. Na dapat sana ay nagawa na ngayon para nakikita na ng mga kapitbahay natin dito sa Mindanao na pwede naman palang merong maganda, malinis at mabilis na transport system para for goods and people. So hindi natin nakikita yon. Pero ang pangako noon ay itutuloy yan. Kaya sinasabi ko, time is up. Hindi na pwedeng patahimik na lang. Dapat meron na talagang magsabi na hindi nagagawa ng administrasyon kung ano yung karapat-dapat para sa bayan. Ibinahagi rin ni VP Sara ang huli nilang pag-uusap ni dating Pangulong Duterte nung nasa Batangas siya. Anya matapos ang eleksyon, mas matututukan na umano ang kaso ng kanyang ama. Kabilang na ang panunumpa nito sa pagkaalkalde ng Davao City. Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun actually ng isang araw. Merong 3 options paano siya maka-oath para siya So, ano yan, diba? Election, and then proclamation, and then oath. So, sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation, until noon of June 30 para siya maka-oath. Ang pagboto ni VP Sara Duterte ay nagsilbing inspirasyon para sa marami na nagbibigay diin sa kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa demokratikong proseso ng bansa. Samantala natapos na ring bumoto ang nakababatang anak ni dating Pangulong Duterte. Sa isang panayam ng tanungin kung sasabak na ba siya sa public service, sinabi niyang bata pa siya at mas pinipiling sundin ang payo ng kanyang mga magulang. Well, with my ate, she had different plans when she was 21. As you all know, she wanted medicine. With me naman, I have different things that I want, but we can never really tell, with public service and anything. I'm young, I'm in college, I have a lot to learn. I'm set to know the ways of the world pa lang. So for now, I think I'll just keep on heeding my parents' advice muna. With my dad, obviously, he wants me in this particular path. With my mom, it's different because, of course, she wants to protect me from, all the mess that this brings. So, sa mga kababayan ko, maraming salamat, daghang salamat sa inyo. Your support, your love meant a lot to us. It means a lot to us. To my whole family and I, and it's not something that we will forget. Mariin din itong binigyan diin na hindi lang kami present pag-election, we are here all throughout. Isang malinaw na mensahe ng panindigan at pangako ng patuloy na serbisyo mula sa pamilya Duterte na sa kabila ng mga hamon, buo ang kanyang suporta para sa mga Pilipino at tiniyak nilang hindi lamang ito tuwing halalan, kundi sa bawat pagkakataon na kailangan sila ng bayan. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Jean Domingo, SMNI News.